Good morning, my name is Jeremy. I'm not a doctor, I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Ganda ng topic natin. Flat na flat yung buko kasi nag-ano ko sorry. Naglagay ako ng castor oil. Nilagyan ako ng ate ko. Pauwi. Buong araw dapat daw yan. Minipis na eh. So anyways, maganda yung topic natin today kasi I got the inspiration from the recent talks and messages ng mga tao. Okay? Importante rin yung mga messaging nyo, yung mga comments ninyo kasi doon ako kumukuha ng idea kung ano yung mga i-discuss ko para hindi na kayo magbayad ng mahal. Okay? So, doon sa mga kapanood nito, panoorin po muna lahat ng video kasi wag po muna magtatanong sa akin diretso hanggat hindi napapanood lahat kasi na-cover ko na halos lahat. Ilang videos na meron eh. So, ngayon, kung ayaw nyo magbayad, no, panoorin po. Ngayon, kung meron naman kayong pambayad, ay di pwede. O yan, no? Ganun lang naman kasimple. Mas maganda talaga may bayad kasi lahat ng tanong mo kagad sagot dun eh. Samantalang pag video, kailangan panoorin mo lahat para maintindihan mo. Although, hindi na kukuha rin sa isang usapan ang management kasi ang daming pag-uusapan yan. Depende sa inyo, no? Meron nga ako isang follower sabi ko rin doon sa isa, humingi ako ng pasensya sa kanya. Naku, pasensya ka na kung kinakat kita habang nagsasalita ka kasi sayang yung binabayad mo. Sayang yung binibigay mo sa akin kasi puro ikaw lang nagsasalita. Ano nakukuha mo kung puro ikaw lang nagsasalita? Okay? So sabi ko, para sulitin natin yung binibigay mo sa akin. Yun yung sabi ko sa kanya. So, naintindihan naman niya. Ganon, no? Taga-US siya. Okay. Hi. Sabi ko sa kanya, pasensya ka na kung kinakat kita habang nagsasalita ka dun sa mga symptoms mo. Kasi ako, lalo na pag anxiety, pare-pareho yung symptoms eh. No? Pare-pareho yan. No? Meron yang pare-pareho. So, kumbaga, kami, kaysa ulit-ulitin ko pang pakinggan, although, siyempre, hindi pa naman pwede kami mag-assume, no? Sa unang, kasi pangalawang usap na yan sa unang usapan, ayan, i-gauge ko na yan. Titingnan ko na kung anong pinanggagalingan yan, no? At tinitingnan ko kagad dyan kung una, yung anxiety ba na yon is normal anxiety or anxiety talaga na disorder. Kasi, ang mga taong may mga anxiety disorder, kahit normal na anxiety, ginagawa feeling nila disorder, no? Halimbawa, simple, ganito lang. Kung ikaw ay may board exam, normal yung anxiety na yun. Pwede ka mag-isip na baka bumagsak ako, baka tapos yung time na hindi ka makatulog dahil may board exam ka, normal yun. Kaya yung mga estudyante, nag-aaral sila tuloy, no? Nag-aaral sila dahil sa anxiety na yun, yun yung nagpapatap sa kanila pag nag-board exam sila, top notcher sila. Kasi because of that anxiety. So that's a good anxiety. Yung iba, lahat na lang na anxiety disorder, hindi ganun, no? So halimbawa, kung mahiyain ka at ikaw ay magsasalita sa harapan, hindi ko pwedeng tanggalin yung anxiety na yun kasi normal anxiety yun. Halos lahat ng tao ninenervyos kapag nagpa-perform sa harap, nagsasalita sa harap. Kahit yan sila Regine Velasquez, sila Lea Salonga, may anxiety yan. Magpa-perform sila kasi paano isipin nila, baka pumiyok ako sa part na to, baka hindi ko mailabas yung dapat kong ilabas. Although alam niyo yung mga piyok-piyok na yan, normal naman nangyayari yan eh. Kasi ako, kumakanta rin ako, pag ako pumipiyok wala na akong pakialam. So, titingnan ko kung normal anxiety or disorder talaga. So ang disorder yun yung mga tipong hindi na nakakatulog, hindi na nakakain, nangangayayat na, preoccupied na sa kahit tapos na yung event, ganun pa rin. So yan, disorder na, dapat 6 months. Kung anxiety dapat 6 months yan na ganun. Kasi halimbawa, namatayan tayo, kailangan nating magluksa, kailangan nating malungkot, parte yun eh, loss yun eh. So meron kang, so hindi siya abnormal, so normal siya, hindi siya disorder. Namatayan ka eh. O halimbawa, yung isang follower ko, sabi niya, sir, kasi nahirapan ako matulog kasi yung anak ko nagka-dengue. Ay,
Ay nako, sabi kong ganun, may dengue pala anak mo, sino tatay ang hindi ninervyusin sa anak niyan, dalawa pa na dengue? Normal na ano yan, na anxiety yan, hindi yan anxiety disorder. Talagang kailangan mag-isip ka kung saan kakuha ng pera, paano kung mamatay yung mga anak mo. So normal na mga pag-iisip yun ng mga ganun, hindi kita pipigilan dun kasi parte yun dahil mahal mo yung mga anak mo. Okay? Klaruhin lang natin ano ba ang disorder? Ano ba yan? Hello. Bike test. Okay, ayan. Ayos na yung sound system. Diba? So, again, ang disorder, ang criteria, kapag 6 months. Okay? Kapag 6 months na may simptomas ka sa loob ng 6 months, ayun ang anxiety. Ngayon, kung halimbawa, again, depende yan. Dapat walang rason. Ibig sabihin, nakakaramdam ka ng anxiety pero hindi ka namatayan, hindi kayo naghiwalay, hindi kayo ng asawa mo, hindi ka namatayan, walang may sakit sa inyo. Kasi kung halimbawa kapatid mo o anak mo may cancer, kahit sa 6 months, hanggat may cancer siya, talagang kailangan may normal yung anxiety na yun. Siyempre, mahal mo yung tao Okay? Pero, kunyari, walang rason, no? Pero talagang very anxious ka or tapos na yung rason for so many years pero anxious ka pa rin, titingnan na natin kung ano-ano ba nangyayari sa'yo. Ayusin natin. Okay? So, klaro may anxiety at anxiety disorder at may good anxiety. Ang good anxiety would be yung tatay na nag-aalala sa anak na may dengue, good anxiety yan. Kasi para iligtas niya yung anak niya. Maghanap siya ng pambayad sa ospital, dalhin niya yung anak niya sa ospital. So yun yung mga good anxiety. Yung mga anxiety na makakatulong sa inyo. Halimbawa, magbo-board exam ka, malapit na, grabe nervyos mo, hindi ka nakakatulog, good anxiety pa rin yan. Okay? Good anxiety pa rin. Pero kunyari, tapos na yung board exam, after 6 months, ganun ka pa rin. Yun, disorder na yun. Okay? So again, tandaan niyo kapag may rason, kaya yung mga diagnosis ng mga psychiatrist, hindi pwedeng may rason. Kailangan walang rason para masabing disorder siya. Okay? Okay. So yun. May pangalawa tayong perspective na titingnan naman. Pwede natin i-manage ang anxiety. No, pwede natin i-manage anxiety kahit yung good anxiety o yung normal na anxiety. Halimbawa, kung ikaw ay magbo-board exam, pwede natin ma-lessen yung anxiety. Paano? Or as a student, simple na lang. Or as a student, mag-aaral ka. Alam mo na kunyari, ang i-cover ng exam natin ay chapter 1 to 10. Sinabi naman ng teacher, lahat ng tanong ko doon kukunin sa chapter 1 to 10. Anong gagawin mo para mawala anxiety? Basic naman, aralin mo yung chapter 1 to 10. Ngayon, yung confidence mo, naaral ko yun, alam ko itong mga tanong na to, kaya ko to sagutin, kaya ko. O di, excited. Yung tinan niyo, anxiety nyo, nag-turn sa excitement. Kasi ang takot, ang anxiety, at excitement, halos pare-pareho yan. Kaso excitement, positive siya, di ba? Parang ganito, sa roller coaster, nakakatakot yun. May anxiety ka, first time ko sumakay, ang taas-taas niyan. Kunyari punta kayo sa Japan o kaya sa US na gigantic yung roller coaster, nakakatakot. Talaga nakakatakot yan, no? Pero sasakay ka kasi yung takot mo, ginawa mong excitement. Excited ako pero andun yung takot. Or pwede sabay, gagawin mo because excited ka. Na kahit takot ka. See? Gagawin mo, yan na. Gagawin ka na iba. Mas may iba na doon sa roller coaster. Tama na, hinto nyo to! Bababa na ako! Nag-panic attack siya doon. Ay, tama na! Ay, baka hinto! Hinihinto ba? Hindi, di ba? Tatapusin mo yun. Kasi parte yun ng excitement. So yung mga nandun din, nakadagdag sa takot nila yun. Anong pagkatapos mangyari nun? Pagkatapos mo mag-panic attack doon, pagkatapos mong gustong pahintuin, pagkatapos magsuso ka, teka, tanong, abnormal ba yung mga reaction ng tao na yun na first time niya doon sa roller coaster? Abnormal ba yon? Isipin niyo yung pakaramdam, yung mamatay siya, hala, kahit roller coaster yon, no?
ang pakiramdam niya mamatay siya, kaya nga niya pinapahinto eh. Bababa siya eh. Nasuka-suka pa siya dun sa takot niya eh. Diba? Tingnan niyo yung simptomas na yun, anong katawan na yun, nandun siya sa roller coaster. Yung nagpanic talaga siya sa taas. Ano nangyari sa kanya? Sama ng pakiramdam na yun. Grabe yun. Tayo, wala tayo sa roller coaster, pero yung pakiramdam na yun nasa atin. Tama? Okay. So ngayon itong mahalagang importante. Ito yung mahalagang importante. Ito yung mahalagang ideya. So, yung taong yun, pagkatapos niya magsusuka, pagkatapos niya magpanik doon sa roller coaster, ano nangyari sa kanya? Namatay ba siya? O, tanong, namatay ba siya? Ano yung worst na nangyari sa kanya? Yung worst siguro nagsuka. O, pagkatapos niya magsuka, ano nangyari? Dinala ba siya sa ER? Ano nangyari? Na heart attack ba siya? Na stroke ba siya? Ano nangyari sa kanya? Pero yung naramdaman niya nandun. Diba? So kadalasan wala. Pero unless kung ikaw talaga ay may sakit sa puso, ikaw ay napakatanda na, ikaw ay napakataba, wala kang exercise, mataas cholesterol mo, abay pwede kahit wala ka sa roller coaster, anytime pwede tayong mawala. Okay, anong gagawin? Magbabago tayo ng lifestyle. Diba? Yan, naninigarilyo ka, mataba ka, naninigarilyo ka, mataas ka. Siguro yung mga naninigarilyo, aray, sakit naman ito magsalita. Saksakan mo na lang kaya ako. Okay, anyways, no? So ano baka mawala tayo. So yung pakiramdam na nasa roller coaster ka, ano pagkatapos, ano nangyari? Wala na, masaya na sila ulit. Kakain na sila sa Jollibee, McDo. Jollibee, McDo. Baka naman, Jollibee, McDo. O, sige. Kakain na sila doon, mag-i-enjoy na sila. Tapos magkukulik na sila. Parang kang tanga ka din na doon sa roller coaster. Ang bobo-bobo mo. Nagsisigaw ka doon. Kakahiya ka. Ikaw naman, nakakabuisit na. Sige. O, tara. Alam mo pa, ito pa. Sabi ko, ginawa ko yan eh. Nung bata ako sa Enchanted Kingdom. Yung Space Shuttle. Space Shuttle ba tawag? Space Shuttle. Ginawa ko, takot talaga ako eh. Alam niyo naman, bata pa ako, may anxiety na ako, diba? Alam mo ginawa ko? Ganun sige, ulitin ko. Takot talaga, hindi ko na kaya. Pero nilagay yung utak ko na, gawin ko nga ulit. Sakay ako ulit. Nandun pa rin yung sarap, yung excitement. Pangatlo, naniwala ba kayo na inulit-ulit ko? Inulit-ulit ko talaga, promise. Hindi lang for this talk, but really inulit-ulit ko. Dumating yung punto na ang yabang-yabang ko, ako nakaupo ako sa roller coaster, iba na yung ko na lang takot na takot. Yun ang management. Yun ang tamang ginagawa. To expose mo yung sarili mo dun sa kinakatakutan mo at mamamanage mo na. Kasi alam mo na tatanungin ko na, lagi ko tinatanong sa follower ko, ba't nawala na yung takot ko? Parehong roller coaster pa rin naman yun. Ba't nawala na nung inulit-ulit ko? Syempre sir, alam mo na, sanay ka na, alam mo na yung pakiramdam. Ganun. So nakilala ko na yung pakiramdam ko. So, at alam ko rin na hindi ako namatay dun sa first time, sa second time, sa third time. So, pumasok sa utak ko na, hoy, hindi ka mamamatay dyan kahit ulit-ulitin mo. Ang sarap lang sa pakiramdam ng takot at yung nervyos mo dun sa pagsakay. Tapos ang nangyayari nun, eventually mawala na rin yung takot. Wala na, nagiging boring na siya. Para siyang pelikula. Sabi ko nga sa kanila, anong pinaka nakakatakot na horror movie pinanood mo? Sabi nung isa, Conjuring. Pero hindi naman talaga ako matatakot eh. In fact, mahiling nga ako dun eh. Ba't ka nanonood? Hindi ba hanap mo dun yung excitement na yun na lalabas na? So wag mo sabihin na hindi ka takot, but it's more of nag-enjoy ka dun sa excitement, no? Maaaring hindi ka takot, but kasi yung takot nga nanggagaling yun dun sa andyan na, lalabas na, andyan na siya, andyan na, yun eh. Hindi ka takot na manood, but yung takot na andyan na lalabas, yung excitement na yun yung rason ba't ka nanonood. Sabi ko, so ano yun? Sabi niya, Conjuring, okay. Sige, matanong, i-rate natin 1 to 10. 10, pinakamataas, no? Natakot mo sa pelikula, okay? Okay, ngayon, pagkatapos ng 2 oras, pagkatapos mo manood ng sine, ulitin mo ulit, pangalawa. Tingin mo, ano na yung rate ng takot mo, 1 to 10? Siguro mga 5 na lang. Kalahati agad, sabi niya. Alam ko na eh.
O sige, ulitin gawin natin. Pinanood mo siya ng 5 beses sa isang araw. Yung pang 5 beses, ano na mangyari? Wala na. Boring na. Ganun ang management ng anxiety disorder. Yung nakilala mo yung pakiramdam mo sa sitwasyon, yung nervous na yon, at na-establish sa brain mo na wala ka sa danger at hindi ka namatay. In fact, inulit-ulit mo siya. At talagang hindi ka namatay. Roller coaster, ilang beses mo inulit, hindi ka namatay. So kailangan kasi ma-establish sa brain na kahit nakakaramdam ka ng mga masasamang pakiramdam sa pagsakay mo ng roller coaster, nagpanic attack ka, nawawala yung kanyang kamandag. Okay, ito yung tricky. Okay, kung kayo, no, ay gagawa ng mga bagay-bagay kasi inaayawan ninyo ng anxiety, maglulup lang yan, ulit-ulit yan. Versus doon sa pagtanggap sa kanya na it's just anxiety. Gaya sa roller coaster, yung pakiramdam na yon, hindi ako namatay doon. Lumabas yung simptomas ko, pero kilala ko na lula lang yon, hilo, suka, ganun, pero hindi ako namatay doon. It should be okay. Kasi pag sumakay ka ulit, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, nababawasan na yung intensity, no, nung takot na yon. At pati yung reaction ng katawan mo, dahil alam mong safe ka, hindi na ganun ka lala, hindi na ganun katakot. Okay? So, hindi nilalabanan ang mga simptomas. Pagkus, yayakapin nyo siya. For example, ay, parang anxious ako Bakit ako anxious? Kasi nagpapalpitate ako. Una, ba't ka ba kasi nagpalpitate? Dahil sa kape. Yung kape lang yun. Pero yung interpretation mo na bakit ako nagpapalpitate? Hala, heart attack to! Patay ka. Ayoko to, nagpapanik ako dahil heart attack to. Tapos ang gagawin mo, breathing exercise ako para mawala to. Yun. Kapag ganun ginawa mo, kapag nag-breathing exercise ka, parang mawala siya. Yung pinaka-normal, no? Yung pinaka-normal na reaction ng tao sa takot, inayawan mo, ayaw mong pakiramdaman, ayaw mong maramdaman, kaya nag-breathing exercise para mawala. Ang ibig sabihin nun, ikaw ay may takot. Versus doon sa tao na inulit-ulit niya pagsakay ng roller coaster kasi alam niyang wala siyang takot, kasi alam niyang safe siya. Yung pakiramdam niya na yun na pangit, alam niyang safe siya, kaya wala na yung takot. So ang ginawa niya, hinayaan niya lang, in-enjoy niya lang sumakay sa roller coaster. Lula, okay yan, ang sarap, ang saya. Lula, ang sarap, ang saya. Ganun yung pagtanggap niya. Yung taong may anxiety disorder, kapag umatake yung simptomas, yung pagtibok ng puso na kasi nag-isip siya ng nakakatakot, mamatay siya, cancer siya, baliw siya, etc. Lalabas talaga yon. Nung lumabas pa, talaga natakot pa siya. Lumabas na, ano itong nararamdaman ko? Sige, mag-breathing exercise ako. Kakalma ka kasi nag-breathing exercise ka. Pero yung anxiety mo hindi mawawala. Kasi may takot ka sa anxiety mo. Gets? Pero kung tipong, nararamdaman ko, sige, itodo mo. Go! Hello, anxiety. Sige, todo mo. Hindi mo lang mamatay Parang pagsakay mo sa roller coaster. Sana naman na klaro yun, naintindihan nyo Ang ganda ng paliwanag na yun. Hirap na ipaliwanag, pero okay. Naintindihan nyo na. Okay? So, ganun yung gagawin. Next. Ito yung crucial. Ito yung mga nag-message sa akin at nakita ko yung mga comments. Yung mga taong may pinagdadaanan. No? Merong isang nag-message sa akin yung asawa niya, nagiinom daw dun sa kapitbahay, naiinis daw siya, selos, puro kasama mga lalaki, mga ganyan-ganyan. So may galit siya. Hindi ko nabasa buo kasi pag mahaba hindi ako masyado nagbabasa. Wala rin namang sa akin yun Hindi mo tayo mag-uusap. Wala siya silbi sa akin, no? Pero nakakuha ko ng mga pasilip-silip lang. Pero pag mahaba hindi ako nagbabasa. Lalo na kung hindi mo tayo mag-uusap. Kasi sinasabi ko lang, manood ka lang ng YouTube videos ko. Pasensya na kayo Hindi ako nagbabasa ng mahaba. Babasa lang ako mga 2-3 linya. Yun lang. Busy po kasi ako. Tapos kasi bakit ko babasahin yun? Anong gagawin ko? Diba? Tapos hindi naman tayo pala mag-uusap. O di anong silbi? No? Ngayon, sinasabi ko, kung kailangan nyo ng tulong, manood na kayo video. Ganun lang po yung katotohanan. Pasensya na kayo. Pwede kayo pwede kayong malis sa subscription nyo sa akin, it's fine.
Ang basta sa akin lang, may nangangailangan, tutulungan. Yung willing na magpatulong, tutulungan, walang problema. Hindi ko naman kayo makaka-capture lahat. No? Kasi talagang suplado ako lalo message kasi napanood mo na ba yung buong video? Hindi pa. Tapos hindi man makikipag-usap sa akin. Alam mo yun? Parang sayang lang oras ko. Okay. Anyways, yun, no? Sabi ko naman kung kailangan mo ng tulong, andyan naman yung YouTube videos, panonoorin mo na lang. Kumbaga tutukain mo na lang yan di ba? Okay. Anyways, punta na tayo dun sa magandang topic. Di ba kanina sabi ko kung may pinagdadaanan tayo, normal anxiety. So ito, may mga problema tayo, no? Sa CBT nagma-manage kami ng lahat. Anger, galit, guilt, no? Guilty, minamanage din natin 'yan. Pero ayoko i-trivialize. Hindi although pwede natin sabihin sino bang taong hindi nagkakasala, no? Kakasala naman tayo lahat. Pero hindi yun excuse para makagawa ka ng kasalanan. But it's more of don't be harsh on yourself. Yun lang ideya. Huwag ka masyadong harsh on yourself. Tsaka isa pa, hindi permanente yan. Di ba? Na-experience nyo naman. Di ba? Halimbawa, namatayan ka ng anak. Halimbawa. Permanente yun. Namatayan ka ng anak Pero, yung sakit na nararamdaman mo, permanente ba? Habang nasa wake, lamay, paulit-ulit, ang sakit. Lilipas ang ilang linggo at sakit-sakit pa rin dahil sanay ka kasama anak mo, ilang buwan lilipas. Sige, makalipas ng 10 taon, ganun pa rin ba yung pakiramdam mo? Yung totoo. Siyempre hindi na, nalilesen na yun kasi meron na ring acceptance, nag-move on ka na, may mga ganun. Sanayan kasi yan Okay? So, ganon. So, hindi siya permanente. So, tatandaan nyo lagi na hindi permanente yung mga nararamdaman ninyo. Nag-change yan. It's either usually ikaw ang nagbabago yung pag-iisip natin with so many reasons kasi inaccept na natin, no? Kaya yung merong yan may stages yan. Yung halimbawa yung mga loss or grieve, yung mga namatayan, may mga stages yan yung denial, hindi ko alam basta ihanapin nyo na lang stages of loss or grieving. Tama ba? Okay. Basta stages siya. So meron denial na hindi totoo to. Paano nangyari? Ganyan. Tapos merong galit ka kasi nangyari yun. Tapos eventually, marami pa yan. Yung sadness, malulungkot ka. Hanggang sa yung last, may acceptance ka na. Tinanggap mo na okay, move on ka na. So ganun. In fact, ibigay mo nakalagay na nga yung stages na yun. So ayos na. Ibig sabihin, yun yung nangyayari kadalasan. Okay? Sa mga tao. We change. We accept things. Ganun lang. No? Ganun talaga. Ganun tayo. Nangyayari yun. Okay? Ano pa? So, kung nandiyan ka ngayon sa sitwasyon na yan na napakadilim, gaya na yung nag-message sa akin na yung lalaki na yun, nagiinom daw siya, nagpupuyat. Sabi ko, ano yung kagugulat mo kung nakaramdam ka ng mga simptomas, nagiinom ka at nagpupuyat ka? Pangit na kombinasyon yun, lalo na kung madalas. Talagang hindi siya simptomas ng anxiety, simptomas siya ng katawan mo na nagrereklamo na hindi ko na kaya, papahingahin mo naman ako, bigyan mo naman ako ng mga vitamins, puro alcohol lang itong iniinom ng katawan, ng kinukuha ng katawan ko. Hindi lang anxiety yun. Hindi lang anxiety yun. Basic need ng katawan na matulog at magkaroon ng sustansya. Kasi yun yung gas natin. Paano tayo gagalaw? Paano tayo masaya, healthy? Nakukuha natin yun sa pagkain, sa pagtulog, sa pag-exercise. Ngayon, hindi yun anxiety, yung nararamdaman mo. Normal reaction ng katawan yon sa walang tulog, sa alcohol araw-araw, walang exercise. Okay? So, ganun. So, anong gagawin? Okay, again, tatandaan ninyo, ang mga bagay-bagay, ang mga problema ay lumilipas din. Hindi siya permanente. No? Pwede nga ba kung ikaw ay may cancer? Kahit nga may cancer alam mo ba may meron ako, yung doktor ko, yung proud na proud ako. Kaya ko siya nagustuhan Hindi siya magaling sa anxiety, pero ang galing niya sa mga introspection, yung mga psychological din na yung drama sa buhay, magkukwento ka,
Ayun, magaling siya doon. Okay, okay yun. Pero sa anxiety, hindi masyado. Okay? So, pero yun, idol ko siya. Alam niyo bakit? May cancer siya. May cancer siya. Pero napaka kalmado niya, ang ganda ng outlook niya sa buhay. Tapos ko, buti, talagang ina-apply niya yung mga paniniwala niya sa psychology kasi ang galing eh. Okay? Pero I'm very very sure nung nalaman niya nung una na may cancer siya, I'm sure natakot yan. Hindi namin napag-usapan yan kasi ayoko pag-usapan masyado kasi nga hindi ko alam kung ano magiging reaction niya. Pero as we go on, ilang beses ako session, nag-retire na siya by the way. Nag-retire na siya. Yun, nakakatuwa yun. Kahit nasaan ako lugar, tatawagan ko lang yun sa Bacolod ako, ganyan. Nakakatuwa siya. Anyways, yun, no? Kahit may cancer siya, ang tagal na, buhay pa rin naman siya. So, pati yung outlook niya sa buhay, ang ganda. Kahit may cancer siya, so yung cancer na problema sa ibang tao, sa kanya hindi problema yun. Ganito ha, kasi kung titingnan natin, madaling sabihin sa akin yun. Pero, hindi, na-witness ko sa kanya eh. Diba? Pero, ito yung sa taong walang cancer, para matulungan ko yun. Sa ganung perspective. Mahirap talaga may cancer. Una mo naman may cancer ka. Kahit nga maliliit lang na cancer. By the way ha, ang dami ng cancer ngayon na kayang gamutin talaga ha. Na gumagaling. Ang dami ko nakilala na gumagaling. Na nawawala na yung cancer nila. Ang galing, di ba? So nandun na tayo sa panahon ngayon. Lalo na yung mga breast cancer. Yan, ano na yan eh. Parang business as usual na lang yan na kaya na ng mga doktor. Pero syempre kailangan pa rin natin ng pera. Yan ang problema kung wala. Ngayon kung kailangan ng pera, meron din naman tayong malalapitan ng mga matutulungan. Pero kasi ang problema sa inyo, magsisermon muna ako ha. Ang problema kasi sa inyo, yung mga binoboto ninyo corrupt. So yung mga pang-ospital nyo sana, dahil nga karamihan sa inyo bobo sa pagboboto ng mga magnanakaw, yun yung gusto nyo, yan epekto sa inyo. Wala kayong pang-ospital kasi nasa mga magagandang bahay nila, sa mga bakasyon nila, sa mga lifestyle nila. Samantalang ikaw na nagboto ka sa kanila dahil tatanga-tanga ka, dahil bobo ka nga, yan nangyari sa iyo, pala mo. So dapat may libre kang ospital, dapat may libre kang ganun. Wala akong sinasabing tao kung sino yon. Okay? The point, tapos yung very obvious na iboboto pa ulit. Good luck sa inyo, no? Good luck sa atin. Ang pinakamahirapan dito yung may hirap, no? Yung pinakamahirapan talaga dito. Tapos ano pa, yung proud pa, yung makipaglaban pa talaga siya sa kanyang paniniwala. Buti sana kung factual. Buti kung, di ba? Ako sabi ko sa inyo dapat scientific. So ano yung sabihin nun? Siyempre, halimbawa, kanino ka kunyari may sakit ka, kanino ka lalapit? Sa isang artista o sa isang doktor? Ganun lang kasimple. Saan ka lalapit? Ay, magaling to, ano yan? Magaling ka. Napanood ko kaya naging doktor yan dun sa telenovela. Ang galing yung doktor dun. Sa kanya ako lalapit. Kasi nagdoktor naman siya eh. Na artista siya, role niya yun eh. Ganun tayo katanga, di ba? Tapos, hindi mo iboboto yung doktor. Halimbawa ako, hindi ko kilala, kilala ko si Willie Ong, no? Sayang yun, tumakbo yun, doktor yun, may tumutulong siya. Hindi ko siya kilala personal pero nakikita ko yung mga YouTube videos niya, kita mo na kagad yung tao eh. Samantalang yung isa, yung artista nangungulangot sa opisina niya, nasa video, o kung ano pinagagawa. Talaga, pipinili mo yon, artista? Talaga, seryoso ka? Diba? O ngayon, wala kang pupuntahan, may sakit ka ngayon kasi yung binoto mo yun eh. Sana naman ganito na lang. Although, sige, papaliwanag ko sa'yo kung paano nangyayari, bakit yung ibang magagaling sanang tao nagiging corrupt din. Kasi alam nyo, ito. Sasabihin ko sa inyo sa Pilipinas okay. Ikaw, halimbawa, umamin ka. Kunyari, meron kang pupuntahan, may pila. Kaibigan mo yun nandun sa loob. May pila. Ngayon, gusto mangyari, paunahin mo naman ako. Kilala ko yan. Tapos kung ikaw rin, yun nandun sa opisina na yun, nakita mo yung kapatid mo nandun sa dulo ng pila. Anong gagawin mo? Lalabas ka ngayon. Akin na yan, para masikaso ko na. Kasi kapatid kita. Kung ganyan ang pag-iisip mo,
wala tayong mapupuntahan bilang Pilipino, no? Pero ikaw nakita mo ibang tao yung bakit ganun? Pero pag pamilya mo na, pag kaibigan mo, ganun ka rin naman pala. Huwag kang tatanga-tanga umaming ka sa akin. Ako, may ganyan ako eh. Sabi sa akin nung boss ko dati, sa kilala siya lahat. Oo naman, sabi niya, Jay, punta ka sa ganito na doon. Ayoko. Sabi ko, di okay lang. Kaya ko naman yan. Talagang pumipila ako doon. Alas 4 na madaling araw. Ang naiinis ako doon, may mga ganun doon na hindi sila pipila kasi kilala nila. Sabi ko, ay, nagsisigaw ako. O yan, kanina pa kami dito alas 4. Ay, napapaya sila. Talagang ganun. Nakapang opisina rin ako. Alam mo, sino rin naman ako. Talagang makita mo, medyo mahihaya sila. Kasi talagang ganun eh. Sa mga pulis, kunyari, nahuli ako. Halimbawa, ano ba nangyari? Galing kami sa Libing. Hinahanap ko yung, babalik kami dun sa lugar, sa kung saan kami naglamay. May kunin pa kaming gamit dun. Bago ako dun sa lugar na yon. So dapat ang mangyayari noon, parang kakaliwa ba ata ako? Oo, tama. Nasa gitna na ako. So ginawa ko, pumunta ako sa kaliwa. Kasi huli si Waze, no? Huli si Waze. Anyways, mali ako doon. Dahil may rason ako, parang hindi ako mali. Pero kung titingnan ko yan sa labas, kung ako yung police, mali siya. Galing siya sa gitna, pupunta siya sa kaliwa. Naintindihan niyo? Kasi ganun yun eh. Nagiging tama ka kasi may rason ka. Kasi sir, bago ako dito, hindi ako taga dito. May rason ka, sabi kasi ni Waze. Dahil mo excuses. Pero kung isipin mo kung ikaw yung police, alam mo mali yun. Yung tao nandun sa kotse, marami siyang rason. So sa feeling niya, wala siyang kasalanan. Ganun tayo eh. Pag galit ka sa taong late, kasi like kang late, buisit. Pero pag ikaw late, kasi ganito nangyari kanina. So bakit ikaw okay lang malate? Pero yung iba hindi, 'di ba? Nakabuisit, 'di ba? So ganun tayo. So kailangan natin ng awareness na oo nga no, sabit din pala yung pagkatao kaya ganito pala yung gobyerno natin kasi ganito tayo kabobo. Okay? So, ito nga nahuli ako ng police. Ito ginagawa ko. Bigay lisensya. Pagkababa, bigay na ako ng lisensya. Sabi niya, bakit siya? Hindi kasi, sinabi ko naman, kasi ang bagal ni Waze, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Babalik kami dun sa ganyan, ganyan. Ganun ba? Sabi ng police. Oo taga saan ba kayo? Sabi ko, taga ganito. Okay. Tinignan niya rin naman sa lisensya ko. Hindi nga ako taga dun. Okay. So yung mga magtatalinong police, nakikinig din naman yan. Sige sir, basta sa ulitin na. Hindi na ako babalik dito. Sabi ko gano'n sa kanya. Pa-joke na lang. Sabi ko, sige sir, okay. Yung magtatalinong police, dahil alam niya naman na hindi yun sinadya. Kasi yung mga tatal kasi sinasadya kasi yun yung madaling gawin. Ito na gagawin ko. Ako hindi, nakita niya. Tsaka bigay talaga, wala nang problema. Sige, tikitan mo or whatever. Willing ako tanggapin yun. Ganun talaga eh. So ganun. Sana ganun tayo. Although wag niyo isipin na wala akong ginagawang kasalanan. Marami akong ginagawang kasalanan. Ano ba halimbawa? Magtatapon ako ng maliliit na basura. Kung nagagawa ko yun. Ginagawa ko ba yun? Siguro dati. Pero kasi kayo, pag may basura ako dito tapos meron akong paper bag, doon ko tinatapon. Siguro dati. Iisip lang ako ng mga kasalanan ko nakakasala. Suplado ako. Pag kinausap niyo ako, suplado po talaga ako. Ganun. No? Hindi ako yung mabait na, ganun ba? Talaga ba? Hindi po. Suplado ako. Kombinado na. Ganun. Pero wala naman akong intensyon na masama. Ganun lang talaga ako. Nabubura ko. Kailangan mabilis tayo mag-usap. Sayang kasi yung binabayad mo sa akin or binibigay mo. Ganun. Tapos, yun. No? Baka may sabihin nyo masyado akong hindi. Nakakasala ako. Ano ba pinagagawa ko? Ayun na, huwag na tayo focus sa mga kasalanan ko. Okay? So, haba na. May isa pa sana akong sasabihin. Ang ganda pa naman nun. Yaman na, sunod na lang na video. Bye! Diagnose dapat ng doktor. Bye!